Hello, isang magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Good morning, purihin ng Panginoon. Isa na naman pong panibagong umaga, isang panibagong araw ang binigay sa atin ng Diyos. Hindi po ba't kay sarap isipin na kapag tayo ay gumising sa umaga, ay ramdam natin na ang buhay na ating taglay ay regalo sa Diyos. Hindi po ba? Sapagkat tunay nga po na tayo'y nabubuhay one day at a time. At ang bawat araw na binibigay sa atin ng Diyos ay isang regalo, isang pribilehiyo upang tayo'y makapaglingkod sa Kanya, makapagpuri sa Kanya. Kagaya ng linggo na to na binigay ng Panginoon sa atin. Sabi nga po, there is only one April 19, 2026. Di po ba? So isang beses lang darating sa buhay natin yung April 19, 2026. At kung ano yung gawin natin sa araw na yon, kung paano natin i-invest yung araw na yon, yun ay sa pagitan lamang natin at ng Panginoon. At kung nasayang yung ating 24 oras, nang wala tayong ginawa para sa Panginoon, then hindi po natin pwedeng ibalik na yung kahapon para itama natin yung ating buhay at gawin nating produktibo yung araw na yon, sapagkat alam nating minsan lang darating sa atin ang bagay na yon. Kagaya po ng ating buhay, mga kapatid, bilang isang Kristiyano, at sa ating pong pagtalakay, noon pong ating tema na No Other Gospel. Ito po ay patuloy po nating inaaral sa loob ng marami ng mga linggo. At para po sa inyong kabatiran ay nasa ikalawa sa huli na tayong pag-aaral dito. Ibig sabihin, simula nung ating pong ilunsad, ito pong No Other Gospel series, ay tumakbo na tayo ng maraming linggo. And this is our second to the last sermon about this particular topic. At napakarami na po nating na-discover na mga katotohanan tungkol sa mabuting balita at tungkol sa kung sino ang Panginoon sa ating mga buhay. Na ang kaligtasan ng tao ay nakasalalay lamang sa ating Panginoon. Wala na pong iba. At yun nga po, yung patuloy na sinasabi rito sa Gawa, Kabanatang 4, talata po ay 12. Kung atin pong patuloy na ito'y nanamnamin at ating pag-aaralan, mula po sa salita ng Panginoon, sabi nga po rito ni Pedro, sapagkat ito po yung panahon na kung saan sina Pedro at Juan ay nangaral ng salita ng Diyos. At sila ay ipinakulong ng mga Sanhedrin, ng mga taong ayaw tanggapin yung mabuting balita ng Panginoon. Subalit si Pedro na puspos ng Espiritu ay nagsabi. Ang sabi niya, sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na binigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Or sabi po sa English version, salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. So, malinaw po from the mouth of Peter, from the inspiration of the Holy Spirit to Peter, na sinabi niya na wala nang ibang pangalang binigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao, maliban lamang sa nag-iisang pangalan, ang pangalang Jesucristo. Amen. At tayo mapalad sapagkat sa ating pong buhay, natagpuan natin yung susi na yon sa ating kaligtasan. So there is no other gospel other than the gospel we hear coming from the Word of God. And that gospel itself is none other than Jesus Christ. Amen. Nung ating pong marinig yun pong katotohanan na yon, mga kapatid, patuloy po tayong sumampalataya. At kagaya rin po ng sinasabi doon sa Ephesians chapter 2. For it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves. It is what? It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. So ito po'y malinaw na ang kaligtasan natin ay kay Kristo lamang
matatagpuan. Kaya nga po dito, patuloy po nating ini-embrace ito pong tinatawag nating yung 5 solas na tinatawag po natin. So there are 3 solas na malinaw po nating sinasalamin dito yung good news o yung gospel na sinasabi sa atin ng Panginoon. Sola gratia, sola fide, and solus Christus. Ibig sabihin, by grace alone, in faith alone, through Christ alone. Amen po ba? So, yun po yung ating ine-embrace. Ito po yung niyayakap nating doktrina. Sapagkat ito po yung ating pinananampalatayanan na ang ating pong kaligtasan as mentioned by Ephesians chapter 2, verse 8, that we are saved not by good works, but by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Amen. So, natagpuan natin yung kaligtasan na yun, hindi dahil sa ating paggawa ng mabuti, hindi dahil sa tayo'y matuwid sa harapan ng Diyos, hindi dahil sa tayo walang kasalanan, kundi dahil sa biyaya lamang ng Panginoon. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ginawa ng Panginoon sa krus, siya lamang ang daan patungo sa Panginoon. So ito po yung pinakalayunin mga kapatid kung bakit po natin tinatalakay itong pong ating serye na No Other Gospel. And we are now on the second to the last week. At sana po mga kapatid, ang amin pong panalangin bilang mga nangangaral dito sa harapan ay patuloy po sana na sa pamamagitan ng ilang linggo po nating pagtalakay dito po sa ating pong pinag-aaralan, sana po ay naging mas malalim yung ating pagkakilala, yung ating pananampalataya sa Panginoon at yung pong ating pagkaalam that there is no other gospel. Wala nang ibang gospel na pwedeng nating yakapin at i-embrace maliban doon sa gospel tungkol sa mabuting balita ng ating Panginoong Yesus, sa pagliligtas ng ating Panginoong Yesus. Amen po ba? Praise the Lord. So bago po tayo, mga kapatid, dumako sa ating pong mensahe, ay nais ko pong samahan po muna niyo ako sa isang maiksing panalangin. Tayo po ay manalangin. Aming dakilang Diyos, minsan pa, aming Panginoon, kami po ay lubos na nagpapasalamat sapagkat minsan pa binigyan mo kami, Panginoon, ng isang pribilehiyo, ng isang pagkakataon na makapag-aral ng iyong mga salita ng malaya, nang walang anumang puwersang pumipigil sa amin, Panginoon, upang ito'y amin pong malayang pag-aralan, Panginoon. Ang amin pong dalangin, O Diyos, samahan mo kami sa ilang sandali po naming pagtalakay dito po sa amin pong pag-aaralang teksto. At ang aking pong dalangin, Panginoon, na huwag bumalik sa iyo ang mga salitang itong walang ginagawa sa amin. Bagkus ito po ay magturo, magpaliwanag, at magbago ng aming pong mga buhay, Panginoon. Kayo po ang siyang madakila lamang sa aming pong kalagitnaan. Wala nang iba. At sa iyo po namin binabalik ang pinakamataas na papurit parangal sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Ang ating pong teksto, mga kapatid, ay sa aklat po pa rin, siyempre, ng Galatians. At sa huling kabanata po, kung babaybayin po natin yung aklat ng Galatians, ito po ay binubuo lamang ng 6 na kabanata. And this is now our last chapter of the book of Galatians. So, akin pong babasahin. Subaybayan po ninyo ang Galatians chapter 6, beginning verse 1 up to verse 10. Sabi po doon sa Tagalog, verse 1, mga kapatid, kung may isa sa inyo na mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Subalit, gawin ninyo iyon ng mahinahon at mag-iingat kayo. Baka kayo naman ang matukso. Talatang 2, magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Kung inaakala ninyong kayo'y nakahihigit sa iba, subalit hindi naman dinadaya ninyo ang inyong sarili. Verse 4, suriin ng bawat isa ang kanyang gawa, sa gayon ang kanyang kagalakan ay nakabatay sa kanyang gawa. Huwag na niyang ihambing pa sa gawa ng iba.
sapagkat ang bawat isa ay dapat magdala ng kanyang sariling dalahin. Ang mga tinuturuan ng salita ng Diyos ay dapat magbahagi ng lahat ng magagandang bagay sa mga nagtuturo. Verse 7, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Hindi maaaring tuyain ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. And verse 8, ang nagtatanim para sa sarili niyang laman ay aani ng pagkabulok mula sa laman. Ngunit, ang nagtatanim para sa Espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. 9, kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Kaya nga, basta may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. At ito po yung ating babaybayin, mga kapatid. Samahan po ninyo ako sa loob ng 49 minutes para po ating baybayin ito pong mga salitang ito. Purihin ng Panginoon. So noong nakaraang linggo po ay malamang sariwa pa po sa atin yung tinalakay ni Elder Ray na siyang ginamit ng Panginoon tungkol doon sa living in the Spirit o yung pamumuhay sa Espiritu bilang isang anak ng Diyos, bilang isang taong nakakilala sa Kanya. Paano ba tayo mamumuhay sa tinatawag na Espiritu? Ano ba yung distinction ng isang taong namumuhay sa Espiritu at sa isang taong wala sa Panginoon na namumuhay sa kanyang sariling laman? Di po ba napakalaki ng pagkakaiba? Na ang isang taong namumuhay sa Espiritu ay pinapatnubayan at ginagabayan ng Panginoon sa kabila ng mga hirap gawin, pero pinipilit nating sumunod sapagkat ito po ang hinihingi sa atin ng Panginoon. That is living in the Spirit. Naging malinaw po sa atin na ang gospel po ay hindi lang isang katotohanan or doktrina na dapat po nating paniwalaan, bagkus ito po ay may kapangyarihang magbago ng buhay ng tao. Amen. So, ibig sabihin, ang gospel, kapag kahit po natin pong tinanggap sa Panginoon, meron po siyang kapangyarihang magbago ng buhay ng tao. Agaya po ng sinasabi sa Romans chapter 1, verse 16, sabi ni Paul, "For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes." So, meron siyang kapangyarihang magbigay ng kaligtasan, magbago ng buhay ng tao, magpanumbalik sa isang taong nagkasala, sapagkat may kapangyarihan ang salita ng Diyos, apagka ito po'y ating naranasan at tinanggap sa ating pong buhay. Yung isang taong masama, kagaya ni Paul, na isang numero unong taga-usig, nung kanyang marinig ang salita ng Panginoon, siya'y binago ng Diyos, to the point na siya po'y ginamit ng Panginoon upang ipangaral ang salita ng niya, sa salita ng Panginoon, sa maraming lugar at labas doon po sa lugar ng Jerusalem, kundi maging sa mga lugar na kung saan tayo po ay nabibilang. Kung bakit nakarating sa atin ang salita ng Diyos. And please take note nung buhay po ng mga kapatid po nating katabi ninyo. Dati po, hindi ganyan ang ugali ng mga yan. Subalit dahil sa kapangyarihan ng Panginoon, we are all changed by God day by day. Amen. Purihin ng Panginoon. So yun po yung kapangyarihan ng Diyos. Pagkamat sa sarili natin, hindi natin kaya. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, tayo po ay patuloy na binabago niya araw-araw. Purihin ng Panginoon. So sa Galatians 5 po ay tinukoy yung tungkol doon sa living in the Spirit or walking in the Spirit. Subalit dito naman po sa Galatians chapter 6 ay binanggit po rito yung isa pong napakagandang verse at yun po yung ating magiging key verse para sa araw na ito. Yun pong sinasabi doon sa verse 8, ang nagtatanim para sa sarili niyang laman
ay aani ng pagkabulok mula sa laman. Ngunit ang nagtatanim para sa Espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Alam niyo po mga kapatid, noong nakaraang araw, April 17, kami po ng ilang mga kapatiran ay nagpunta ng lugar ng Bulinaw, Pangasinan. Gamitin ko po itong simple picture na to na nakita ko po doon sa lugar na yon. So, umattend po kami ng kasal sa Region 1, from Region 4, punta kami ng Region 1 para lamang umattend ng kasal. Imagine, ilang kilometro yung binaybay namin, tumawid pa kami ng dagat para lamang umattend ng kasal. At may mga kasama tayo narito ngayon. Salamat naman at nandito kayo. Bagamat lulugo-lugo pa yan dahil puyat pa po kami, kararating lang din namin kaninang halos hating gabi na, ay nandito kami ngayon. So, dumating po kami doon sa lugar ng Bulinaw, Pangasinan, tumawid kami ng dagat para lang makarating doon sa isang islang tinatawag na Santiago Island. So, isang isla po yon sa lugar ng Bulinaw. At syempre, umattend kami ng kasal. At yung kasal po ay ginanap sa isang lugar na ganito. Ito po yung lugar actually na pinagkasalan. Ito po yung likuran noong pinagkasalan ng ating kapatid na Robert and Christina. So doon po sa lugar na yon ay merong isang operator. Ito si Manong. Kausap ko siya habang pagkatapos ng kasal at in-interview ko lang siya. Sabi ko sa kanya, actually, itong mama na to, siya rin yung operator noong sound system nila. Pero siya mismo ay isa rin magsasaka sa lugar na yon. So, tinanong ko siya, sabi ko, ano po ba yung tinatanim niyo rito? Ang sagot niya sa akin, palay, ika, yung tinatanim nila. So, nagtatanim sila ng palay sa lugar na ito. Ito po yung pila-pila nila. Ito po yung parang patag na lugar at nandito po yung parang pagoda kung saan ginanap po yung kasal. So, isa pong pamilyar na tanawin nito sa lugar ng Santiago Island. At sa halos buong lugar ng Pangasinan, ay karaniwan itong makikita. Isang lugar ng pilapilan at may mga traces na nakapag-ani naman at naghihintay ng panahon ng panibagong pagbubungkal. Pero ang tanong ko sa kanya, ilang beses po ba kayo nagtatanim sa buong isang taon? Ang sagot niya sa akin, isa lang. Sapagkat may problema sila sa tubig. Ibig sabihin, kahit gusto man nilang magtanim, pero hindi pwede dahil wala silang patubig at naturalmente mamamatay ang kanilang mga pananim. So ito po yung tinatawag na lugar na kung saan umaasa lang sila sa ulan. Yung sahod ulan na tinatawag. Narinig ko yung term na yan sa tatay ko, no, sapagkat nung panahong siya'y malakas pa, siya po'y mayroong sinasakang isang lupa na hindi naman amin, sapagkat siya'y isang tenant lang doon. At ganun po, sumaasa lang sila sa ulan. So isang beses lang sila nagtatanim. Mga kapatid, nais ko pong ibigay na punto, bagamat gusto nila, sapagkat napakayaman ng lupa at napakagandang isipin na kung halimbawang mayroong supply ng tubig na pwedeng magamit sa buong isang taon upang magtanim, umani, subalit dahil nga sa kakulangan ng isang ingredient na yon, hindi po nila magawa na magtanim. So naroon sa kanya yung tinatawag na frustration. Pero dahil nga napaka-remote ng lugar nila at kailangan mo pang tumawid ng dagat para lamang kumuha ng supply doon sa kabayanan, ay tinatanggap nila yung kanilang sitwasyon na ganoon. Mga kapatid, ang buhay po natin bilang mga Kristiyano, bilang mga mananampalataya, ay tulad ng isang magsasaka. Alam niyo po ba yun? Tulad ng isang magsasaka. Tulad ng isang nagtatanim. Ang buhay natin ay puno ng pagtatanim.
Bagamat yun pong mga residente nga doon sa Santiago Island ay pinipilit nilang magtanim sa loob ng isang beses sa loob ng isang taon para makapag-ani ng palay para sa kanilang mga pangangailangan, pero kulang sila na tinatawag nga nating isa pong sangkap upang magpatubo at manatiling malusog ang kanila pong mga pananim. Sa ganoong paraan at sa ganoong sitwasyon din, mga kapatid, tayo po ay binigyan ng Diyos ng isang pribilehiyo kung paano po tayo magtatanim. At kung paano po natin minamaximize or binubungkal yung pong mga pagkakataong meron tayo para magtanim tayo para sa Espiritu, ay nakasalala yon sa atin kung paano natin ginagamit ang bagay na yon. Tandaan po natin, ang isa sa pinakamahalagang elemento sa pagtatanim ay ano? Tubig. Kahit mayroon kang pataba, mayroon kang butil, mayroon kang buto para itanim, pero kung walang tubig, mamamatay at mamamatay ang pananim. Hindi po ba? Subalit, ang buhay natin, sa simula nang tayo po'y tumanggap sa Panginoon at nagkaroon tayo ng relasyon sa Kanya, hindi po ba isang pribilehiyo yun at isang pagkakataon yun na tayo ay merong balong ng tubig na nasa ating puso at iyan ay walang iba kundi ang Panginoon. Di po ba? Kung ating pong titingnan ang ating relasyon sa Diyos, pwede po nating i-cultivate yung puso natin sapagkat naririyan ang Panginoon and He is the living water that satisfies our thirst. Amen. So, ang problema lamang, hindi po natin nagagawa yun sapagkat nape-preoccupy tayo ng maraming bagay, dahilan kung bakit hindi po tayo nakakapagtanim at hindi natin nagagamit yung pribilehiyo na yon na magtanim para sa Espiritu. Kaya nga po, ang sabi doon sa verse 8 natin pong binasa kanina, ang nagtatanim para sa sarili niyang laman ay aani ng ano? Aani ng pagkabulok mula sa laman. Ngunit ang nagtatanim para sa Espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. So nais ko pong dalhin kayo mga kapatid sa isang pag-aaral na pinamagatan kong what you sow is what you reap. Planting and harvesting to the Spirit. Sa Tagalog po, kung anuman ang ating itinanim, siya rin ang ating aanihin. What you sow is what you reap. Amen. So yun po yung prinsipyo ng Biblia. Yun po yung prinsipyo na kung tayo po'y nagtanim ng para sa laman, therefore, we are going to reap also something for the flesh. Tayo iaani ng bagay para sa laman. But if we sow to the Spirit or for the Spirit, then we are also going to reap for the Spirit. Amen. So, because we believe that planting and harvesting to the Spirit will give us the benefit of becoming a farmer sa harapan ng Panginoon. So kung tayo po'y tinuturing ng Panginoon bilang mga magsasaka, bilang mga nagtatanim, ang tanong, ano po ba yung ating tinatanim sa ating pong buhay pananampalataya? Amen po ba? So, what you sow is what you reap. Planting and harvesting to the Spirit. Yun po yung ating tatalakayin dito, mga kapatid. And therefore, we're going to answer the question, what is the meaning of sowing to the Spirit? Ano po ba ang ibig sabihin nung sowing to the Spirit? Palagi po natin yan mababasa. In fact, doon po sa verse 1 na ating pong binanggit, ay meron pong binanggit doon tungkol sa mga paraan kung paano po tayo magtatanim sa Espiritu, sa ating pong paglilingkod bilang mga Kristiyano. So, meron pong 3 punto po na nais ko pong sabihin sa atin sa umagang ito. Baybayin po natin yung verse 1 up to verse 10 at samahan po ninyo ako habang ating pong pinag-aaralan ito pong Galatians chapter 6, verse 1 up to verse 10. Thank you, Pastor Job. So, sabi po rito sa
sa point number 1. So, what is sowing to the Spirit means? Sowing to the Spirit means restoring the fallen with gentleness. Restoring the fallen with gentleness. Mga kapatid, sabi po doon sa verse 1, para po sa atin, no? Babalikan po natin yung talatang 1. Ang sabi po roon, mga kapatid, that is the very first word of Paul as he opens Galatians chapter 6. Sabi niya in English, brethren, if a man is overtaken in any trespass, you who are spiritual, restore such as one in a spirit of gentleness. Ang kanya pong pambungad dito ay mga kapatid. So, kung atin pong pag-aaralan, sino po ba ang kausap dito ni Paul? Mga kapatid ang kanyang address, so he's speaking in front of a group of believers. Amen. Siya po'y kinakausap niya ang mga mananampalataya, ang mga kapatid niya sa pananampalataya. Hindi niya kausap dito yung mga hindi sumasampalataya, kundi yung mga kapwa niya na nananampalataya sa Panginoon. So, ito po ay isang salita na kung saan ang gusto pong sabihin dito ni Paul, ang kanyang kausap dito ay kanyang mga kapwa kapatid sa pananampalataya, mga kapwa Kristiyano, mga taong patuloy at kasama niyang binabago ng Panginoon. Bagamat mga kapatid, kagaya po ng ating pong sitwasyon sa umagang ito, we are all different in many aspects. Bakit? Sapagkat tayo po'y galing sa iba't ibang pamilya. Mayroong galing sa Luzon, mayroong galing sa Visayas, at merong galing sa Mindanao. May kanya-kanya po tayong pamilyang kinalakihan. Meron po tayong mga iba't ibang kulturang kinagisnan. Meron po tayong kanya-kanyang ugaling kinalakihan. Subalit, dahil sa gospel na atin pong tinanggap mula sa Panginoon, yun po yung nagbubuklod sa atin bilang mga magkakapatid sa Panginoon. Amen. Parang ayaw ninyong tanggapin yung katabi ninyo bilang kapatid sa Panginoon. Mga kapatid, ito po yung pambungad ni Pablo. Ibig sabihin, wala siyang ibang kausap dito kundi ang kanyang mga kapwa mananampalataya. Just like how I am talking to you right now bilang mga kapatid ko sa Panginoon. The same words of Paul is the same words na bibigay ng Panginoon sa atin sa umagang ito on how we are going to sow for the Spirit. Paano ba tayo magtatanim para sa Spiritu? So that's the very first word of Paul. So ang gospel po, mga kapatid, ay nagbibigay sa atin ng kakayanang tanggapin ang bawat isa sa kabila ng ating mga kahinaan. At kung sakali man daw na meron sa atin isa na dapat po nating tulungan, nagagawa nating magkaisa at hindi pagkaisahan yung taong yon. Amen. So, ang mahirap, baka pagka merong isang kapatid na nangangailangang tulungan, sa halip na tulungan or magkaisa tayo, pinagkakaisahan. Let's be careful to that dahil baka tayo ay sa halip na nagbi-build up ng ating relasyon bilang magkakapatid, tayo ay nagiging agent para mawasak ang ating relasyon bilang mga magkakapatid sa Panginoon. Ang pagkakaiba ng ating gospel na tinanggap kaysa gospel ng hindi mga mananampalataya ay ito. False gospels create pride, but a true one produces compassion. Ang isang totoong gospel, kapag ating pong ito tinanggap, ito po'y hindi nagbibigay sa atin ng pagiging mayabang o palalo, but rather, it gives us the spirit of compassion para sa ating kapatid na nangangailangan. Baybayin pa natin yung sinasabi sa susunod na mga talata at kataga. Ang sabi po rito, kung may isa sa inyo na mahulog sa pagkakasala. Mga kapatid, hindi po exempted ang isang Kristiyano
na siya'y maging perpekto sa kanyang paglakad bilang mananampalataya. Marami tayong narinig na balitaan ng mga taong maaring malakas nung una, matatag nung una sa Panginoon, pero bakit nahulog sa pagkakasala? Bakit bumagsak? Bakit, ang sabi nga po ng English translation, overtaken? Overtaken. Sabihin, nalagpasan, napagtagumpayan ng pagsubok kung bakit siya bumagsak, kung bakit siya nahulog sa pagkakasala. So maaaring hindi niya mahihina siya kung bakit siya napagtagumpayan at hindi natin pwedeng sabihin sa ating sarili ngayon, hindi mangyayari sa akin yan. Sapagkat marami tayong mga narinig, even mga lingkod ng Diyos, mga pastor, mga preachers, mga ebanghilista, mga lingkod ng Panginoon, mga matatatag na lingkod ng Panginoon. Pero bakit sila nahulog sa pagkakasala? So hindi exempted ang isang Kristiyano upang hindi mahulog. Pero hindi po natin dapat sadyaing mahulog, kundi dumarating yung point o yung pagkakataong maaring tayo'y naging mahina kung bakit tayo na-overtaken o napagtagumpayan nitong kasalanan. Ang sabi po rito, mahulog sa pagkakasala. Kung may isa sa inyo na mahulog sa pagkakasala, ang tanong, ano po ba ang ating ginagawa doon sa kapatid nating nahulog sa pagkakasala? Maring marami tayong mga alam na kwento sa ating pong buhay pananampalataya na mga Kristiyanong nahulog sa pagkakasala at ngayon ay nakabalik na sa Panginoon at nagpapatuloy at lalong uminit ang kanya pong drive at passion na magpatuloy sa Panginoon. At maaaring meron din tayong mga kwento na narinig, totoong kwento ng mga kapatid
Sapagkat po ba, kagaya ng isang taong sugatan, kailangan mo siyang i-restore para mapagaling mo yung kanyang sugat at maging dahilan upang siya ay muling maging normal ang kanyang buhay sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. So, kagaya ng isang taong may sakit, mayroong kailangang gawin na restoration sa kanyang buhay, ganun po yung ine-expect sa atin ng Panginoon. Gawin natin iyon ng mahinahon at mag-ingat tayo, ang sabi roon, sapagkat baka naman tayo ang matukso. So, hindi exempted tayo na hindi tayo babagsak dyan, but rather, mag-ingat tayo sapagkat baka raw tayo naman ang matukso. So, restoration is the key kung bakit gusto po natin siyang ibalik. Hindi para lalo natin siyang i-condemn, kundi gusto po natin siyang mapanumbalik sa kanyang buhay, pananampalataya. Mga kapatid, hindi po lingid sa inyo yung aking pong dinanas na procedure, hindi po ba? May restoration ginawa ang Panginoon sa akin, sa aking physical body, sapagkat nung ilang taon na yon, 4 years ago, 4 years ago na, 4 years ago, nung ako'y naoperahan sa aking pong puso, hindi po ba? Dahil hindi normal ang aking paghinga, dahil meron akong mga baradong ugat. Pero nirestore yun ng aking doktor. Nilagyan ng dugtong yung mga ugat ng aking pong puso, kung bakit ako ngayon ay nakakatayo sa inyo. That's the restoration na ginawa ng Panginoon sa akin through the medical procedure na binigay ng doktor, yung CABG na tinatawag, coronary artery bypass grafting. Yun po yung isang magandang ginawang restoration sa buhay ko. And I feel very thankful at nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat yung restoration na yon ay naranasan ko. Hindi man physical restoration ang nararanasan ng kapatid natin, but rather a spiritual restoration, but just the same, kailangan po nating maging agent upang i-restore natin yung kapatid nating nangangailangan ng restoration. To restore is to correct with gentleness and to love without harshness. You agree? Ang pagpapanumbalik po ay pagtatuwid ng may kahinahunan at hindi pagmamahal ng may kagaspangan. So, ibig sabihin ay parang ikinokondemn natin yung kapatid natin. Huwag po, sapagkat baka lalo siyang hindi ma-restore at lalong magkaroon ng sugat sa kanyang puso kapag hindi naging tama ang ating ginawang restoration. Kaya po, ang isang question na gusto ko pong iwanan sa inyo rito at mamaya siguro sa inyong Bible Group Dynamics, pwede po ninyo itong pag-usapan. When someone falls, do I pray or do I talk? Kapag meron tayong nabalitaang isang kapatid nating, si kapatid na ganito ay nagkaganito, anya, ano ang ginagawa natin?
Pinag-uusapan ba natin siya? O pinag-pray natin siya? Let's answer that mamaya during our discussion. Amen. Point number 2, 19 minutes. Walking in humility and personal responsibility. So what is sowing to the Spirit means? Second point, sowing to the Spirit means walking in humility and personal responsibility. So, ibig sabihin po, sa atin daw po, pagtatanim para sa Espiritu, tayo'y lumalakad ng may kababaan sa ating buhay. Okay? At meron po tayong pagtingin para sa ating pong responsibilidad para sa ating mga kapatid sa Panginoon. Tingnan po natin sa verse 3. Sabi po rito, kung inaakala ninyong kayo'y nakahihigit sa iba, subalit hindi naman, dinadaya ninyo ang inyong sarili. So, malinaw na gusto po tayong palalahanan ni Paul, mga kapatid, na suriin natin muna ang ating mga sarili. Huwag nating akalaing tayo'y nakahihigit sa iba. At ipagpalagay nating hindi mangyayari sa atin yan. No, yun din yung sinabi ng mga taong, sabi nila'y matatag sila, pero bakit sila nahulog sa pagkakasala? So, ang ating pong gustong sabihin dito, mga kapatid, na tayo sa ating pong paglilingkod sa Panginoon ay tingnan natin ang ating mga sarili na huwag tayong magyabang na, hindi mangyayari sa akin yan kasi ako'y punong-puno ng pananalangin. Ako'y nagpa-fasting, nagpa-prayer and fasting, at hindi mangyayari sa akin yan. Mga kapatid, pwedeng mangyari yan kahit sa isang pinakamatatag na Kristiyana kung siya ay patuloy nakakawang sa presensya ng Panginoon. Kagaya ng isang, sabi rito, ng isang lobo raw, na kapag hinihipan natin, lumalaki yung lobo. At kay gandang tingnan, sapagkat yung lobo na yan ay napakalaki mula sa original niyang sukat. Di po ba? Pero alam natin kung ano ang laman yan. Sabi roon, a balloon appearing big, filled with air, is like pride appearing large, but empty inside. So, ibig sabihin, kung tayo nagiging palalo sa ating pong pananampalataya, at lagi nating sinasabing hindi mangyayari sa atin yan, that's pride. At baka tayo magulat isang araw na tayo'y bumagsak at mahulog din sa pagkakasala, gaya ng pinapaunawa sa atin dito ng Panginoon. Praise the Lord. Sabi po doon sa Romans chapter 12 verse 3, nais ko pong basahin lamang sa atin. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. Sa halip, ito pong sabi niya, pakaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang pinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Ang gustong sabihin dito ni Paul para sa atin ay huwag nating isiping tayo'y mahalaga kaysa iba. Kundi ipalagay natin ang sarili nating katulad din ng ating kapatid, yung katabi natin sa ating mga upuan ngayon, na posibleng mayroon ding pangangailangan, mayroon ding problemang kinakaharap, at mayroon ding pinagdadaan ng mabigat na problema sa kanyang buhay. So, a balloon appearing big, filled with air, is like a pride appearing large, but empty inside. Ano pa? Sabi doon sa verse 4, suriin ng bawat isa ang kanyang gawa. So, dito po itinuturuan tayo ng Panginoon to let us examine each work. Sabi niya rito, but let each one examine his own work. Yun po yung sinasabi dito ni Paul. So, ang gospel na ito po ay nagtuturo sa atin na maging mababa tayo at ilagay natin ang ating mga posisyon sa harapan ng Diyos, that we are sinners. Tayo po'y mga makasalanan. Amen. Tayo'y mga makasalanan. Wala naman tayong pwedeng ipagmalaki sa Panginoon. Sapagkat simula ng ating pong malaman ang ating katatayuan sa buhay, we know that we are sinners. And because we are sinners, we need a Savior. Amen?
So, tayo po yung mga makasalanan. Pangalawa, tayo ay walang kakayanan. We are helpless sa harapan ng Diyos. At pangatlo, si Kristo lamang ang ating pag-asa. Christ alone can save us. Yun po yung gustong ipaunawa sa atin ng Panginoon. Praise the Lord. And sabi po rito, compare yourself not with others, but with God's standard. Kung gusto nating magmayabang sa harapan ng Panginoon, ito pong gawin natin. Let us compare ourselves not with others, but with God's standard. Kung papantayan mo yung standard na yun ng Diyos, then siguro pwede kang magyabang sa harapan ng iyong mga kapatid, sa harapan ng Panginoon, that you are within the standard na sineset natin sa atin ng Panginoon. Pero I doubt na makakaabot tayo sa pamantayan na yun ng Panginoon. Maliban na tayo ay gawing perfect sa harapan ng Panginoon. Pero tayo mga patuloy na nagkakasala sa harapan ng Diyos at alam nating hindi tayo makakaabot sa pamantayan ng Panginoon. And the last point po rito, sinasabi rito, sa gayon, ang kanyang kagalakan ay nakabatay sa kanyang gawa, huwag na ninyong ihambing pa sa gawa ng iba. So, ang gusto pong sabihin dito sa atin ng Panginoon, sabi po rito, then He will have rejoicing in Himself alone and not in others. So, habang hinahambing daw po natin ang ating sarili sa iba, lalo lang tayong babagsak at hindi makakausap sa ating paglakad sa Panginoon. Amen? So, ibig sabihin, habang ating tinitingnan ang ating sarili sa pamantayan ng iba, lalo lang tayong hindi makakausad, makaka-move forward sa ating paglapit sa Panginoon. Naalala ko po yung isang kwento tungkol sa isang bata na lumapit sa kanyang profesor at sabi niya ay paano ba raw siya makakapag-focus sa kanyang sarili at hindi siya titingin doon sa iba. So sabi nung kanyang professor, sabi niya, binigyan siya ng isang baso ng tubig na puno ng laman. At ang sabi sa kanya, ito pwede bang hawakan mo itong baso na to at maglakad ka mula doon sa dulo ng ating room at bumalik ka dito. At dapat walang natatapon. At sa gitna ng kanyang ng classroom na yon, maraming mga kaklase siyang nagkukwentuhan, maingay, maraming mga ginagawa, may mga malilikot na kaklase. At ang kanyang pinaka-objective ay maglakad mula sa point na to hanggang sa dulo at bumalik. At ang utos sa kanya ay dapat walang matatapon. So, ginawa ng bata yung sinabi ng kanyang profesor at naglakad siya. Naglakad siya, hawak-hawak yung baso at tinitingnan niya ng mabuti yung baso na yon at wala siyang pakialam doon sa mga nasa tabi niya, nasa likuran niya, nasa harapan niya. Basta kailangan niyang humakbang ng maayos, ng maingat, upang walang matapong tubig doon sa baso. So, naglakad siya mula sa point na to hanggang sa dulo at bumalik at successfully nagawa niya yung bagay na yon. Sabi sa kanya nung kanyang professor, very good, sabi niya. Paano mo nagawa? Ika, sabi niya. So, ang ginawa ko po ay tumingin lang ako doon sa baso. Tinignan ko lang yung baso, wala akong tininang iba. Sabi sa kanya, meron ka bang nakitang kaklase mo na nagsusulat? At saka meron ka bang nakitang kaklase mo na nagkukwentuhan? So, sabi niya, wala po, sapagkat hindi ko sila pinansin, kundi tumingin lang ako doon sa baso. So, ang point doon na gustong i-drive ng professor ay, kung gusto mong makausad para sa iyong pananampalataya, sa iyong paglilingkod, sa iyong paglakad bilang isang estudyante, huwag mong tingnan yung mga ginagawa ng iba, kundi tingnan mo lamang yung ginagawa mo para sa iyong sarili. And through that, makakausad ka at hindi mo papansinin yung iba
sapagkat ang iyong magiging batayan ay yung sarili mong gawa at hindi ang gawa ng iba. Kaya po minsan tayo hindi nakakausad sa ating pong buhay sapagkat masyado tayo naging pakialamero naman. Na bagamat may mga bagay na hindi natin dapat pakialaman, pero dahil sa naging preoccupied tayo sa mga bagay na yon, ay hindi na natin nagawang lumakad ng matuwid sa harapan ng Panginoon. Yun po yung gustong sabihin dito, mga kapatid, na ang kanyang kagalakan ay nakabatay hindi sa gawa ng iba, kundi sa kanyang gawa lamang. At huwag niyang ihambing pa sa gawa ng iba. Huwag mong sabihin, mas maganda yung ginawa ko kaysa sa inyo. Hayaan mong ang ginawa mo ay ibatay mo sa iyong sariling gawa at hindi sa pamantayan ng iba. Kaya po ang gustong sabihin dito sa atin, peace was not something outside, but inside us all along. Ibig sabihin na ang kapayapaan pala ay hindi nakabatay sa kung ano ang nasa labas, kundi kung ano yung naghahari sa mga puso natin. Amen po ba? Kung ang puso natin ay puno ng mga alalahanin sa labas, nakaka-apekto yon sa ating pong buhay pananampalataya. Pero isipin natin, ano ba tayo sa harapan ng Panginoon? At sino ba ang nagbibigay ng kapayapaan sa ating mga buhay? Walang iba, kundi ang ating Panginoon. Ang nais ko pong iwanan sa inyong question dito, am I growing spiritually or merely criticizing others? Ako ba'y lumalago sa aking spiritual o nagiging abala ako para pansinin ko ang ibang tao? Yun po yung ating magiging question to ponder mamaya. And last point, investing in eternal things with persevering faith. So, sowing to the Spirit means investing in eternal things with persevering faith. Pag-i-invest, kagaya ng isang magsasakang nagtatanim, alam niya, darating ang time na siya'y pwedeng umani. Because what you sow is what you reap. Amen. Pag mayroon tayong tinanim, meron tayong aanihin. Pag meron tayong inipon, meron tayong makukuha. Pag meron tayong isinuksok, definitely meron tayong madudukot. Pag meron tayong ibinigay, meron tayong pwedeng makuha na bumalik sa atin. What you sow is what you reap. Investing in eternal things with persevering faith. Tingnan po natin yung sabi diyan sa verse 6. Ang mga tinuturuan ng salita ng Diyos ay dapat magbahagi ng lahat ng magagandang bagay sa mga magtuturo. Karaniwan po itong nababaliwala na isang magandang katuruan, na isang doktrina natin pong dapat tingnan, mga kapatid. Na ang sabi diyan, ang mga tinuturuan ng salita ng Diyos ay dapat magbahagi ng lahat ng magagandang bagay sa mga nagtuturo. Let him who is taught the word share in all good things with him who teaches. Ibig sabihin, kung ikaw ay nakarinig ng isang mabuting balita because somebody used by God para i-preach sa iyo yung gospel, sila yung mga pastor na ating kinikilala, then make also yourselves available para naman siya ipagpalain mo. At yun yung paraan lamang natin para sabihin natin, i-appreciate natin itong ating mga tagapaglingkod na to. Sapagkat ang sabi nga na ang mga tinuturuan ng salita ng Diyos ay dapat daw magbahagi ng lahat ng magagandang bagay sa mga nagtuturo. Yun po yung sabi doon. 1 Corinthians chapter 9 verse 11, those who preach should live from the gospel. Yung pong mga nagpipreach ay dapat ding mabuhay doon sa mga taong kanya pong pinaglilingkuran at pinagsisilbihan. Elders who labor in teaching are worthy of double honor. Sabi po doon sa 1 Timothy chapter 5 verse 17 to 18. So, bakit po ba tayo nagbibigay, mga kapatid? Ano po ba yung ibig sabihin ng ating pagbibigay dito? Sabi roon, giving does not buy salvation, but an evidence of a saved life. Bakit ba tayo nagbibigay tuwing merong ganitong mga pagkakataong tayo po ay nagkakaroon ng tithes and offerings? Not because we want to be saved, di ba? Sapagkat tayo ligtas na. Because giving does not buy our salvation, but it is an evidence that we have
a saved life. Amen. So, tayo po yung mga niligtas na ng Panginoon. At yung ating pong kaligtasan na yon, ang manifestation na yon, ay yung freely we give for the Lord. Freely we give para sa Panginoon. Praise God. And verse 7, sabi po dito, huwag ninyong lilangin ang inyong mga sarili. Hindi maaaring tuyain ang Diyos. Kung ano ang tinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Do not be deceived. God is not mocked. For whatever a man sows, that he will also reap. So ano po ba yung gustong sabihin dito ni Paul na hindi natin daw pwedeng tuyain o hindi natin pwedeng dayain ang Diyos? Hindi natin magogoyo ang Diyos. Di po ba? Hindi natin pwedeng linlangin ang Panginoon sapagkat alam ng Diyos na kung ano ang ating tinanim, yun din ang ating aanihin. Ang isang magsasaka ay hindi nagtatanim ng palay para umani ng mais. Ang isang magsasaka ay hindi nagtatanim ng pechay para umani ng bok choy. Di po ba? So, sapagkat kung ano yung ating tinanim, yun lamang ang ating aanihin. Yun po yung sinasabi doon. So, kung ano yung ating tinanim, sabi dito, he who sows iniquity will reap sorrow. Sapagkat ang iniquity, ang kanya pong bunga, ay yung kapighatian sa kanyang buhay. Praise the Lord. So, a farmer does not plant corn and expect mangoes in return. In the same way, we cannot plant lust and expect holiness. Sabi po dito, we cannot plant laziness and expect spiritual strength or plant bitterness and expect peace. Hindi po pwedeng mangyayari yon. Na kung tayo hindi mag-i-invest sa ating spiritual para lumago tayo, hindi tayo lalago sa ating pong pananampalataya. Sapagkat, ang sabi nga, merong talagang kailangan tayong investment na dapat gawin. And we cannot plant bitterness and expect peace in return. And last, ang nagtatanim para sa sarili niyang laman ay aani ng pagkabulok mula sa laman, ngunit ang nagtatanim para sa Espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Ito po yung aking gustong ipakita sa atin kanina, na tayong lahat daw ay tulad ng isang magsasaka. Na tayo nagtatanim sa ating pong buhay pananampalataya. At kung ano ang ating tinanim, yun yung ating aanihin. Flesh, reap corruption, but spirit, reap everlasting life. Kapag tayo po yung nagtanim para sa Espiritu, aani tayo. At yung aanihin natin ay yung buhay na walang hanggan sa piling ng Panginoon. And ang ating pong question to ponder dito, sabi rito, am I sowing in the flesh or for the Spirit? Tayo po ba yung nagtatanim para sa ating mga laman o tayo po ba yung nagtatanim para sa Espiritu? As a recap, ito po yung ating pinag-aralan sa umagang ito, mga kapatid. Sabi po rito, what you sow is what you reap, planting and harvesting to the Spirit. Number 1, restoring the fallen with gentleness. Point number 2, walking in humility and personal responsibility. And point number 3, investing in eternal things with persevering faith. Lakpakan po natin ang Panginoon and let us pray. Aming dakilang Diyos, marami pong salamat sa iyo pong mga salita namin pong napag-aralan, napagbulay-bulayan, Panginoon, sa umagang ito. And truly, we are so grateful, Lord, sapagkat patuloy mo kami, Panginoon, binigyan una sa lahat ng karapatang maging mga anak mo at tanggapin, O Diyos, ang regalo mong kaligtasan para sa amin. At yamang kami ngayon, Panginoon, ay meron ng kaligtasan, bunga ng iyo pong ginawa doon sa krus. Tulungan mo kami, Panginoon, na matuturing magtanim para sa aming pong buhay pananampalataya. Panginoon, maging maingat nawa kami sa aming pong paglakad at sa aming pong pagtrato sa aming pong mga kapatid. At kung may pagkakataon man, O Diyos, na pwede mo kaming gamitin upang iwasto ang isang kapatid na nahulog, tulungan mo kami na maging agent of restoration
para sa Kanya. At dalangin ko rin po, Panginoon, sa bawat isang naririto, na kung sino man ang mga may kahinaan, mayroong mga agam-agam sa buhay, at maaaring dahilan upang kami po'y mahulog sa pagkakasala. Lord, ngayon pa lamang, i-restore mo kami. Tulungan mo kami, Panginoon, upang mapanumbalik ang aming pong pagkapit sa iyo at huwag mo kaming pabayaang mahulog sa pagkakasala. Panginoon, tulungan mo ang bawat isa at kayo po ang patuloy pong kumilos sa aming mga buhay. Ito pong aming sama-samang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.